Sir, sa 2 years ng pagbe-vermiculture mo, ilan ang kinita natin? Yun ang mahirap sagutin eh. Ang vermiculture, hindi siya pag ganun kakilala sa market. Pero merong mga umu-order sa amin na volume. Every 45 days, pwede ka nang kumita ng 6,500 pesos. From Bulate. office to bulate daw, no? Sa pagbubulate. Pero imagine na marangal na trabaho yan. No? Opo. Ano ba yung dati yung trabaho? Trabaho, I'm an ex-OFW from Saudi Arabia. Sa isang sako, magkano ang bentahan? 650 po. 650 pesos. 50 kilos. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Kabangkalan, dito po sa bayan ng Florida Blanca, sa lalawigan po ng Pampanga, na kung saan ating bibisitahin ng isang vermiculture area. At the same time, kikilalanin po natin ang nag-handle dito at aalamin natin ang proseso ng vermiculture. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ayun, sakto. Busy-busy pa ata, ano? Hello, sir! Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes. Kumusta po kayo? Kumusta? Ayan. Ayan, no? Ayan, mga kabidyo, no? Dito tayo ngayon sa Florida Blanca. Sir, bagong lahat siguro, pakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. Ayan, magandang araw po. Ako po si Jerry Bautista Dicano. At nandito po tayo ngayon dito sa vermiculture area wherein piniprepare ko ngayon ang isang bed para sa ating mga bulate. Ayan, Sir Jerry, no? Yes, parang sa tono pala ng pananalita nyo, kabisado nyo itong gawain nyo na ito. How long na po ba ninyong ginagawa ito? For 2 years, sir. Dito po sa area nyo na ito, ilan pong beds or vermiculture bed meron po kayo dito? As of now, meron tayong 16 vermiculture bed. Made of Gina cloth. Gina cloth. Kasi usually nakikita natin yan, nakakulong sila, parang may house. Ano ba tawag doon? Yung concrete, no? They use hollow blocks and tapos meron silang bubungan. Pero dito po, open area po tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Wow, parang shaded area, no? Sir Jerry, no, para sa kaalaman ng ating mga ka-video, bago mo napasok itong larangan ng pagbe-vermiculture, ano ba yung dati yung trabaho? Trabaho, I'm an ex-OFW from Saudi Arabia. Okay, so halos mga former OFW ang ating mga nakakasalamuha dito, no? Sir, malaman lang natin, no, OFW, anong trabaho po natin doon? Doon po sa office work po ako. Before I was in the labor category. Pero hanggang nung makita nila, natapos pala ako ng Associate Computer Science. I'm able to do typing job and everything, recording. So, nalipat tayo sa office. Talaga nakakamanghaw, no? From bulate. Office to bulate daw, no? Sa pagbubulate. Pero imagine na marangal na trabaho yan, no? Kasi nakakatulong ito to create organic fertilizer, no? Ngayon, sir, no, parang ang laki ng adjustment ba? Or paano ka ba napadpad dito sa pagbubulate? Nagsimula to nung pagbalik ko dito sa Pinas, I realized na yung tao, pabalik talaga siya sa traditional way of living, which means doon sa lumang kinabubuhay ng tao, kailangan nilang magtanim ng mga natural way. So sabi ko, bago pa makabalik ang lahat, mauna na akong bumalik. At the same time, kasi health conscious ako. Then I found out sa pag-aaral ko, kaya pala nung bata ako, mahilig ako magtanim ng mga gulay. Type A blood pala ako. So ang type A, ang diet pala niya is vegetables. That's why kaya pala mahilig ako magtanim. Yun na, may bago tayong natutunan doon mga kabidyo. Type A, hindi naman type A plus or basta type A lang? A lang po, opo. Kasi ako, type A plus ako Ang blood type natin, ang diet natin, vegetables. Though 2 years ka nang nagbe-vermiculture, ano naman yung naitulong sa kabuhayan ninyo? Malaki, sir. Ang vermiculture, hindi siya pag ganun kakilala sa market. Pero merong mga umu-order sa amin na volume. I mean, minsan naiipon yung na-harvest namin, pero minsan may pipick up ng 50, 40 sako, ganun.
Okay, so sako na yung usapan dito. Hindi lang bags. Hindi bags, no. Actually, minimum namin kalahating sako. 25 kilos. 25, sa isang sako, 50 kilos yan. Yes. Then, pagkalahati, 25, yun yung in-order nila. Apo. So, minimum, ilan yung kinukuha nilang sako? Pag nakiusap talaga sa amin, pwede na kalahati. Okay. Mga ilang bags yun na po-produce ninyo? Per ano po? Per harvest? Per harvest. Depende po sa dami ng beds at na-set up namin. Normally, ganitong bed, makaka-harvest ka dyan ng mga 5 to 7 okay. na ano. Na sako. Pag-usapan naman natin yung presyo 1 per sako. Okay, pag nag-harvest kayo, nakakakuha kayo ng 7 bags kanin. Apo. Kaya ba ang maximum hanggang 10? Opo, depende yan sa haba ng bed. Okay, so sabihin na natin 10. Sa isang sako, magkano ang bentahan? 650 po. 650 pesos. 50 kilos. Pinaka-resource mo dito is yung bulate. Tama po. Kasi sila yung tumutulong po, no, para mas mabilis ma-decompose yung mga organic matter at nagiging organic fertilizer. So imagine that, kung 650 pesos per 50 kilos, 10 sacks. Opo. How much is that? Do the math. 6,500? Something like that. 6,500 pesos, no, ang kitaan. Pag 10 bags ka, 10 sacks. I mean, pero ano yun? Every kailan ang harvest? Most likely, maximum of 45 days. So parang lumalabas, sir, every 45 days, pwede ka nang kumita ng 6,500 pesos. Sa isang bed na ang haba is yung typical na Ano ba yung haba ng beds mo dito? Itong bed na to, itong luwang nito is 1 meter. Okay. Okay. Tapos ito po, nasa 6 meters po yan. Okay. Yan, yung haba niyan. 6 meters ito. So ito yung sinasabi mo na itong 6 meters na to by 1 meter. 1 meter, 1 by 6. Opo, something like that. Okay. Ay nakukuhanan nyo ng 7 to 10 sacks. Tama ano ba? po? 5 to 7. 5 to 7 Depende sacks. sa kapal na nilalagay natin. Okay. Pero ilan ang beds mo dito? 16. 16. Ayan, no? Kung lalapitan lang natin ng mga ka-video, marami pa sila dito, no? Ayun, nasa likuran natin, yung mga 16, no? 2, 4, talaga nabilang 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na! Kasi for harvest tong iba. Sa'yo na lang yung dalawa. No? So yan, every 45 days, nag-harvest kayo. Every 45 days. Okay, so maximum yun, sir. Pero pag sapilitan talaga, kapag maganda ang namin, pag ma-manage namin, 1 month. Wow, galing, no? So imagine, no, talagang literal, no, na sa pamamagitan ng pagbubulate, may kita. Then the good thing about them, you have an army who's working 24/7. Wow, gusto natin yun. Diba? They're working for you 24/7. Yes, kahit you are sleeping, yes. You're doing anything. Ang dami mong army. Tsaka inayahan mo lang dyan, diba? Ayan, so ang ganda, no? So sa mga kabidyo natin dyan, siguro they can also try, no? Pero bago natin subukan, kailangan natin matutunan kung paano nga ba yung preparation o yung paggawa ng vermiculture, di ba? We'll So teach you the basics. ituturo sa atin ni Sir Jerry ngayong araw na ito. So I think we have the materials right now. So can we demonstrate to our viewers? Okay? I'll teach you the basics. So una, ayan po yung mga saging namin, yung mga saba. Ayan. Okay. Kapag kinuha yung bunga niyan, automatic, pwede mong magamit yung saha niya. Okay, ito. This is trunk. Yung trunk. Ayan. And then, kailangan mo nito yung chopping board. Chopping board talaga, no? Yes. Saka pampangan, tagnan. Tagnan. Yan. So, chachap-chapin mo yan. Ako, normally, ang ginagawa ko para hindi ko na ilipat doon, pumupunta na ako doon. Para doon mo na sinachap-chap. Kumbaga, ganito yung gagawin ko. Okay, sige. Pupunta na ako dito. Sa gitna. Yan. Okay, so we will try, no, mga kabidyo. Yan. Alright, mga kabidyo, no, ito pong trunk ng saging, pwedeng mapakinabangan pala ito, no, kaya kala natin, basura na ito pag natuyo. Pero, dito po, no, sa larangan po ng vermiculture, pwedeng gamitin bilang organic material para sa pagkukompose
ng organic fertilizer. Ayan, kailangan lang natin i-chop ng ganito upang sa gayon, mas mabilis, no? Na pagkain po ng mga ANC, itong tinatawag nating African night crawlers. Ayan, ganyan lang, no? Ingat lang po tayo, baka matabas po natin yung kamay natin. From itong mga trunk na saha ng saging. Saging, saha, no? Meron ding Karton. karton. Sir, anong purpose ito? Ang karton, ito po yung para sa fiber carbon ng pagkain ng bulate. Yan. Tapos babasain po 'yan. No? Okay. So tinitir nyo rin ito. Oo, ginaganyan po natin. Okay. Tapos i-spread po natin. Kasama po 'yan doon sa component ng tae ng bulate na pag ginamit mo sa what do you call this? Sa soil media. May yung term doon nakalimutan ko. Parang hindi siya kasi totally fertilizer. It's a supplementary. Yes. Kailangan ma-mix muna siya. Okay. Oo, sa lupa. Tapos mayroon ka ring mga trunk dito ng Malunggay. Malunggay. So pwedeng gamitin dito? Hindi po. Dapat yung medyo malambot ang kanyang pagkadahon. Okay. Hindi pwede ang dahon ng mangga, dahon ng saging. Okay. Dapat pwede yan, siguro, decompose mo muna, pero we know na matagal yan na di-decompose. So basically, sir, ang pinaka-main ingredient mo dito, itong saha ng saging. Yes, tama. Okay. Ay, karton. Pangalawa, karton. Then, meron din siyang Dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay. Aside from this, sir, ano pang sinasama mo? Kakawati, Okay. yung madre cacao. Okay. Pwede rin yung madre de agua. Pwede rin po yung ipil-ipil. Okay. So parang Dahon meaning, ng mulberry. Pwede tama. Meaning, yung mga malalambot ang Malambot trunk. lang, oo. Tsaka yung mabilis ma-decompose din. Tapos, minimal lang. Okay. Hindi pwede yung marami kasi iinit siya. Paano yung ratio nito? Yung ratio niya, sa amin, ang ginagamit namin, kumbaga, basta matakpan yung layer, wala naman exact ratio. May layer lang na ginagamit. Okay. So ito, sir, no? Once na na-spread na po natin dyan, ilang bulate ang ilalagay natin dyan? In this size, 4 kilos. Kailangan pa ba lagyan ng lupa? Ay, hindi po. Hindi po lupa ang nilalagay. Okay. Actually, ang idea ko, Kasi sir. warm sila. Oo. Ang idea ko, pag ganito, kailangan mong haluan ng lupa para mas mabilis. Meaning, yung tayo ng bulate, yun na yung nagiging natin, parang nagsisilbing soil na siya. Tama ba? Po, oo. Actually, pag nakita mo siya, mukha talaga siyang soil. Pero hindi siya talaga soil kasi ang kinakain nga nila is ganito, tapos yung tae ng kalabaw or tae ng baka or tae ng kambing or tae ng rabbit. Yun, pwede po yun. Ngayon, soil amendment, yan, naalala ko na. Ayun, They okay. call it soil amendment, to amend, no? Ihahalo talaga siya para ma-maximize natin yung potential, yung nutrients ng vermicast para mahalo siya sa lupa. Pero hindi lupa ang vermicast. Okay, at least now I know. Sa akin lang po yun, no? Dahil tayo naman, hindi tayo sanay na nakakakita ng ganito. Ang pagkakaalala ko talaga, pagkakaalam ko, pag vermiculture, may lupa. Yung perception. Oo, now we know na talagang straight from the pupo ng mga bulate. Ngayon, Sir Jerry, gusto ko naman makakita ng actual na output. So, ito sir, lalagyan mo na lang ng mga 4 kilos na bulate. Hindi, lalagyan po muna siya ngayon mamaya ng tae ng kalabaw after malagyan ng mga dahon-dahon na kailangang ilagay. And then tae ng kalabaw. Okay. At saka ilalagay yung bulate. Mahuli yung bulate. Mahuli yung bulate. Okay. Ayun na. At least, straight from Sir Jerry, mahuli yung bulate, hindi yung mauna. Kasi pag nauna, saan sila, kakainin nila? Kakainin na nila yung tela. Hindi naman nila masisira yung tela? Ay, hindi po. Hindi nila masisira yung tela. Okay, ito po Sige yung gamit nila. Pakita natin, no? Ito kasi, nakasanayan natin ng mga ka-video, parang concrete yung iba, di ba? May hollow blocks, tapos nilalagyan nga ng ganitong mga materials, then okay na. Pero kay Sir Jerry, ba? Gagamit ka lang din ng tulos, yung kawayan, Yes, oo. or any kahoy na matigas. Parang pinaka, parang brace niya. Para magkaroon siya ng form. At the same time, ma-elevate din yung tela. Yes, para may barrier din siya, no?
Yan. Okay, so ang ganda, no? Ngayon, So, Sir Jerry, gusto ko naman malaman paano yung output na natin. Ang dami, parang 18 beds. Pero sir, nung nagsisimula ka, ilan yung beds na sinimula? 2. So meaning sir, kung itong 4 kilos na nilagay mo dito, Dinobol mo. dinoble mo, Okay. yung 45 days, Yes. mas bababa pa. Yes. Sir, sa 2 years ng pagbe-vermiculture mo, ilan ang kinita natin? Yun ang mahirap sagutin eh. Yeah, let's do the average, no? Siguro in a year, let's say 100,000 Sa isang taon. sa isang taon. Wow!